Sa pagpapatuloy ng cross-examination kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, binusisi ng defense team ni Vice President Sara Duterte ang pattern of violence umano ng bise na sinasabi ng prosekusyon. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. The point being is, the betrayal of public trust was already been consummated when she publicly admitted, there is already an admission that she contracted a killer, a mamamatay tao or assassin, to kill the president. Ito ang pinanindigan ni NBI Director Melvin Matibag sa pagpapatuloy ng cross-examination sa kanya ng abogado ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Git ni Matibag, taliwas ito sa pinanumpaan ni Duterte na ipatupad ang batas bilang pangalawang pangulo ng bansa. Pag nagbalak kang pumatay at ginawa mo yan, that is no justice to every man. It's not execute the law. Execute the president yung gusto mong gawin dyan. Your Honor. Sinubukang tibagin ng depensa ang sinabi ng prosecution na may pattern of violence si Vice President Duterte. Pinalabas nila ang anilay konteksto ng kontrobersyal na pahayag ng bise noong October 2024. Kwento ito ng bise sa nangyari umano nang dumalos sila ni Pangulong Marcos sa isang graduation sa Philippine Military Academy. Inulit ng bata, louder this time. Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? Nasagot niya. Why? Why will I give you my watch? I saw the humiliation sa face ng bata. I wanted to help him. Gusto ko sabihin sa kanya, itong relo ko na lang. And then I realized na baka mas lalong mapahiya yung bata if I do that. So I just imagined myself cutting his head. Sunod nito, tinanong ng depensa si Matibag. Didn't you take VP Sara's statement out of context? Mahirap po para sa aming law enforcement na yung ganyang mga statement ay amin pong babaliwalayin. Katunayan, alam naman po natin, kahit nga biro, halimbawa po, yung bomb joke nga po sa aeroplano, hinuhuli natin. Sa amin po sa law enforcement, we have to give credence to that and i-process po namin. Kaugnay nito, binalikan din ang pahayag ni Davao City Mayor Baste Duterte sa paglulunsad ng Rage Coalition noong Abril. Tama na yan. That's okay. Isang ulo lang naman ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos! Tanong ng depensa, hindi ba saklaw ito ng freedom of expression? Unless we are under martial law again, Mayor Baste should be able to freely express his dissent to the government. Your Honor, that But the freedom of expression has limitation also. Kung ito po ay nagbabiolate na ng batas, banta po sa kaligtasan ng Pangulo na naging banta na rin po sa pambansang seguridad po. Kinuwestiyon naman ni Senator Judge Panfilo Lacson kung bakit hindi inimbestigahan at kasuhan din si Mayor Baste. We will be contemplating also on filing a grave threat and inciting to sedition as well. Baka meron double standard. Bakit kayo nag-focus kay Vice President pero hindi nyo in-apply kay Mayor Baste? Sapagkat ang isa pong dinedevelop namin dito na jury po is yung sabwatan. And alam po natin, if we go to court using the theory of conspiracy, medyo mas mahirap po na ipasok na kaso. Kaya it taking much time to develop the case po. Tinalaki rin ng depensa ang panig ng bise sa insidente ng panununtok sa isang sheriff noong 2011 kung kailan alkalde pa ng Davao City si VP Duterte. Ayon sa depensa, nangyari ito sa gitna ng planong demolisyon ilang araw lang kasunod ng isang flash flood kung saan may mga nasawi. The demolition that you mentioned involved the demolition of informal settlers in that area. Opo, kaya po may order of eviction. Ibig sabihin po, informal settlers po yung Are you papalis. aware that 30 people died during that incident? I have no knowledge of that, Your Honor. So in other words, are you also aware that it was the sheriff's refusal to provide the 2-hour extension? That's why VP Sara got Well, that angry. is the claim of the then mayor. If you know only, if you know.
I have no knowledge You of have no that. knowledge. All right. Binalikan din ng depensa ang affidavit ng nagpakilalang Davao Death Squad hitman na si Arturo Las Cañas na witness din laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang kasong crimes against humanity sa ICC. Ayon kasi sa NBI, ginamit nilang open source intel ang sinabi umano ni Las Cañas na may kinalaman ang bise sa extrajudicial killing noong alkalde siya ng Davao. Without verification, you decided to believe the contents of the document that you obtained? Isinama lamang namin po ito, isa doon sa mga factors na sinasabi po natin, yung pattern of violence na tinatawag. At doon po, doon sa paragraph 270, sinasabi nga po na may kinalaman sa extrajudicial killing si dating Mayor Sara Duterte at in fact, sabi pa nga niya, huwag nyo nang barilin, kidnapin nyo na lang. Did you decide to believe the contents of the document without verifying it with Las Cañas? Yun nga po yung sagot po, hindi Yes. kaagad. Kaya po ikinikwento ko nga kung paano po namin nagamit yun. Alright. Pero may question ng depensa kaugnay sa umano'y kaso ni Las Cañas. This is the same Las Cañas who was charged by the Senate panel led by then Senator and still Senator Panfilo Lacson with a recommendation for perjury. Is he not? Hindi ko po nabalitaan yung kung sinarge siya ng perjury. You mentioned na pinapaniwalaan niyo na siya ngayon as clarified by the chair. So are you saying that pinapaliwanaan niyo na ngayon without issuing a subpoena to Las Cañas and verifying it? Hindi po nag-issue ng subpoena kay Las Cañas, pero meron pong naging verification process. May nilinaw naman si Lacson. Pero gusto ko lang i-correct na hindi ako nag-file ng perjury. Binusisi rin ang pahayag ni Matibag na patuloy ang investigasyon nila sa mga persons of interest na posibleng makapagturo kung sino ang kontratistang assassin ng bise. Paano pala ho ninyo ito natalisod o natunto ng impormasyong ito? Gayong sa kanya pong press con, wala naman pong siyang sinabi kung sino mga taong ito. Ay nagre-relay po kami sa iba't ibang intelligence report. At lumalabas po rito, alam natin yung kasaysayan, malawak po ang kanyang tinatawag na connection. Nakadevelop po ito ng mga relasyon. Unang-una na sa mga men in uniform, Vice President Sara sa security group at yung pong mga Davao Death Squad. So tinignan po natin at tinignan by process of elimination yung mga tao po na maaaring doon nang galing or maaaring nakakaalam. Kasama ba sila sa persons of interest, itong Vice President Security Group? Paano sila nagiging persons of interest na merong potentially manggaling sa kanila itong pagkokontrata? Yun po yung precisely the reason na ayaw po natin na yung term na tinatawag na masunog yung atin pong lead na kinukuha. Yung nakausap nyo is hindi pa actual na nakontrata? Hindi po natin ba siguro doon po sa natitirang numero, meron pong personalidad na kasama ron. Dagdag na tanong ni Presiding Officer Cheese Escudero kay Matibag, may bayad bang kapalit ang pagkontrata kung meron man? Tumbukin ko na po yung mga punto ko. Sa inyong investigasyon, may bayad po ba yung kinausap ni VP Sara para patayin? Di umano ang Pangulo, may bayad po ba yun o libre? That is the part of the investigation po that we have to establish po. Sandra Aguinaldo nagbabalita para sa GMA News. Web's latest, after her successful stint sa The Secrets of Hotel 88, may bagong acting project, si Sparkle star Mika Salamanca. Mapapanood si Mika sa upcoming Kapuso Tawa series na Delivery Boy. Makakasama siya ng kapwa former PBB housemate at Sparkle actor na si Will Ashley. Kwento ni Will at Mika, masusubok ang acting skills nila sa series dahil iba raw yun sa nakasanayan nilang roles. Malayo siya sa mga nagawa ko before na puro iyakan, puro confrontation. Kasi sa mga ano ko po, very umiiyak sila lagi. Very sad yung mga character, may pinaglalaban. Here, may pinaglalaban pa rin po ako. Very masayahin ako dito sa sobra. Bukod sa Delivery Boy, mapapanood din si Mika sa upcoming comedy film na Saving Cherry. Kasama sina Kapuso primetime princess Barbie Forteza at Sparkle actor na si Khalil Ramos. Sabi ni Mika, thankful siya na makatrabaho ulit si Barbie na nakasama nga noon sa Maging Sino Ka Man. Sobrang
masaya. Actually, ang dami ko po natutunan kay Ate Barbie. And very talagang yung work ethic niya talaga, nakaka-inspire. Si Ate Barbie, ang dami naming take na parang pinipigilan talaga namin matawa sa isa't isa. May pagbabago raw sa paraan ng kilos protesta ng Grupong Manibela ngayong ikalawang araw ng kanilang Tigil Pasada. May ulat on the spot si Oscar Oida. Oscar! Yes, Rafi, sa ikalawang araw ng kanilang isinasagawang Tigil Pasada, inanunsyo ng Grupong Manibela na ititigil muna sila pansamantala sa isinasagawa nilang pisikal na pag-rally. Ito'y para daw mabigyan ng pagkakataon ng kanilang mga kasamahan na makapagpahinga. Mangyari, Rafi, marami raw ang nagkasakit kahapon dahil sa sobrang init ng panahon. Paglilinaw ng grupo, tuloy pa rin daw ang kanilang Tigil Pasada. Lalo't di pa raw nakakapagbigay ng malinaw na paliwanag ang Department of Energy sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Kaugnay naman ang minumungkahi ng LTFRB na dagdag na diskwento sa krudo. Malaking tulong daw ito, pero para sa kanila, mas mainam pa rin yung dagdag na pasahe. Ayon pa kay Mar Balbuena, di naman daw lahat ng tsoper ay nai-enjoy ang binibigay na subsidy sa gasolina. Ilan nga daw sa kanilang mga kasamahan, tinanggihan ng mga gasolinahan pagkat di raw nakalista ang kanilang mga plaka sa naturang listahan. Rafi? Maraming salamat, Oscar Oida. Nagkasunog sa isang food park sa Ordaneta, Pangasinan. Sa mga video, tanawang makapal na usok mula sa sunog sa barangay Nankayasan bago mag-alas 6 ng hapon nitong Martes. Ayon sa Bureau of Fire Protection, 6 na stalls ang nadamay sa sunog. Kwento ng food park organizer, nagsimula ang sunog matapos mag-spark ang wire ng isang appliance sa isang pwesto. Wala namang naitalang nasugatan sa sunog. Inaalam pa ang halagang pinsala. Sugatan ng isang truck driver sa Cagayan de Oro City matapos maipit sa pagitan ng dalawang container van. Sa video, kitang inaatras ng forklift ang container van. Doon nakita ang naipit na driver na nilapitan at binuhat ng kanyang mga kasamahan. Kwento na isa sa mga kasamahan ng driver, hindi napansin ng forklift operator na naroon pala sa gilid ng container van ng driver nang idinikit niya ang isa pang container van. Nagpapagaling na sa ospital ang driver na nabalian ng braso at tadyang. Nagkaareglo na raw ang driver at ang forklift operator. Arestado sa Mexico, Pampanga ang isang lalaking wanted sa patong-patong na kasong syndicated illegal recruitment. Paliwanag ng akusado, empleyado lang daw siya ng agency at sumusunod lang sa mga sinasabi ng management. Balitang hatid ni James Agustin. Ikaw ay may karapatang manahimik at magsawalang kibo. Sa kanyang inuupang bahay sa Mexico, Pampanga, natuntun at naaresto ng pulisya ang 40 anyos na lalaking wanted sa kasong syndicated illegal recruitment. Pagdating sa police station, nadiskubre na may 29 na arrest warrant pa siya sa parehong kaso. Isinilbi rin ito ng mga otoridad. Ayon sa pulisya, humingi ng tulong ang isa sa mga nabiktima para maaresto ang lalaki. Itong suspect po natin, ayon sa ating information, ay nagtatago sa bandang Pampanga. So upon verification, na-confirm natin na yung tao nga ay nandoon. But kaya hindi nahuhuli because gumagamit po siya ng ibang identity, ibang pangalan yung ginagamit niya. Sa investigasyon ng Project 4 Police, aabot sa 1,700 ang nabiktima umano ng lalaki mula 2023 hanggang 2025. Ang ilan sa kanila nagtungo sa police station. Iisa ang reklamo. Pinangakuan daw sila makakapagtrabaho sa Europa bilang mga skilled workers. Pero na makapagbayad na, wala ni isa nakaalis sa kanila. Ito naman po ating mga biktima, sa kagustuhan nilang makaalis agad, makapunta sa ibang bansa, pumapayag na po sila kasi ang style niya, sinasabi niya, konting slot na lang yung natitira. So para ma-prioritize kayo, you have to give a certain amount, which is ang pinaka-minimum po na hinihingi nila ay 80,000. At meron din mga nakapagbigay hanggang 300,000. Giit ng akusado, empleyado lang din siya ng isang agency, kaya siya ang umaharap sa mga biktima. Ako'y nakasangkot sa napakaraming kaso ng illegal recruitment at ako'y nagpapasalamat dahil ako'y nahuli dahil gusto ko talagang harapin ito dahil para rin sa mga aplikante at para malaman ng katotohanan. Kung ano lang yung sinasabi ng management,
Yun lang din ang ginagawa ko. So, naiintindihan ko, maraming galit sa akin kasi nga ako ang humaharap sa kanila. Okay? At ako yung nag-a-update ng status nila and nothing less. That's all. Ayon sa pulisya, nakansela na nitong Enero ang lisensya ng agency kung saan naging empleyado ang akusado. Nang i-check ang record na pag-alaman na dati nang naaresto ang akusado dahil sa mga kasong rape at estafa, nakapag-return of warrant ang pulisya at hinihintay na lang ang commitment order mula sa korte. James Agustin, nagbabalita para sa GMA News. Humiling si Vice President Sara Duterte kay Senate President Win Gatchalian na sagutin ng Senado ang pagkain ng kanyang defense team sa impeachment trial. Batay sa liham mula sa Office of the Vice President na pirmado ng Vice at may petsang July 7, nakasadang hiling na manggagaling at ihahanda ng accredited caterer ng OVP ang pagkain ng defense team. Isa-serve daw dapat ito sa designated holding room ng defense team sa Senado. Inihiling ito ng Vice para daw sa kaligtasan at kapakanan ng kanyang mga abogado, support staff at mga testigo para matiyak ang kanilang epektibong paglahok sa impeachment trial. Base sa dokumento, natanggap na ng opisina ni Gatchalian ng liham noong July 7. Nagsimula ang trial July 6. Sinusubukan pang kunan ng pahayag ang OVP at si Senate President Gatchalian pero kinumpirma ni Senador Ping Lacson na may ganung liham. Sabi ni Lacson, hindi niya suportado ito. Posible raw kasing magkaroon ito ng paglabag sa government procurement law. May sariling caterer anya ang Senado na dumaan sa regular bidding process. Sabi ni Lacson, hindi ma-justify ang paggamit ng Senate funds para sagutin ang caterer ng ibang ahensya. Ayon naman kay Attorney Michael Poa ng defense team, wala silang alam sa hiling ng OVP sa Senado. Nakapulong ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro ang kanyang Chinese counterpart na si Wang Yi. Binigyang din ni Lazaro ang protesta ng Pilipinas sa komprontasyon sa Ayungin Shoal nitong Lunes. Ang pag-evacuate sa 2 sundalong Pilipinong sugatan sa insidente, hinarangan at binuntutan pa umano ng China Coast Guard. Balitang hatid ni JT Soriano. Matapos ang pangahampas ng China Coast Guard sa mga tauhan ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal, nagsagawa ang Philippine Coast Guard ng medical evacuation para sa 2 sugatang sundalo na kasama sa mga nakaistasyon sa BRP Sierra Madre. Pero nang makarating ang barko ng PCG sa Ayungin Shoal, ni-radio challenge sila ng barko ng China Coast Guard. China has indisputable sovereignty over Nansha Qundao and its adjacent waters, including Renaijiao. Parang ang ambulansya, kailangan pa daw magpaalam sa kanila. We never ask permission from the Chinese government. Kasunod nito, dumating ang 4 na barko ng CCG. Isa sa mga barko ang nag-deploy ng inflatable boat na humarang sa rubber boat ng PCG na sakay ang doktor at nurse na susundo sa mga sugatang sundalo. Pero di napatinag ang PCG at narating nila ang mga sugatang sundalo, yari kahit nakabuntot ang CCG 5308 sa buong operasyon. Na-evacuate ang mga sundalo at na-turn over sa AFP. Accordingly, the 2 of this AFP personnel experienced head trauma. The other one has a laceration on his head because of the trauma, which is approximately 7 to 8 centimeters. Muling giit ng PCG, hindi Pilipinas ang pasimuno ng gulo. Taliwa sa sinabi ng Chinese Embassy, ayon sa PCG, nag-ugat yan sa paglapit ng CCG sa BRP Sierra Madre na outpost ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. I'm not really sure whether the Chinese ambassador is well aware of what's happening in the West Philippine Sea or he's just stuck with the idea that they own the entire South China Sea. Pero ayon naman kay Chinese Ambassador, kaya lumapit ang China Coast Guard ay dahil sa ginagawa umanong construction work ng mga sundalong Pilipino sa BRP Sierra Madre. Our people found your soldiers, they're building some kind of a barrier nets and they're doing some kind of a construction work in the ship. So we sent 2 boats to check what happened. Anya, labag umano ito sa diwa ng kasunduan na panatilihin ang status quo at huwag magtayo ng bagong istruktura roon. That's against the spirit of our provisional agreement. That is no new construction,
keep the status quo. Okay, we agree to the resupply, agreement. But we found they're doing something new. Then they send boats and people to challenge us, ask us leave, to provoke or something. Then something happened. So that's the whole story. Sinisikap naming makuha ang pahayag ng DFA at Malacanang tungkol dito. Nakaharap ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro si Chinese Foreign Minister Wang Yi sa bilateral meeting sa gitna ng 59th ASEAN Foreign Ministers Meeting. Ang pagpunta sa Pilipinas ng isa sa pinakamataas ng opisyal ng China para sa ASEAN Summit na taon, 2 araw matapos ang insidente sa pagitan ng China Coast Guard at mga Pilipinong sundalo nagbabantay sa BRP Sierra Madre sa West Philippine Sea. Ayon sa DFA, iginiit ni Lazaro ang mariing protesta ng Pilipinas kaugnay sa insidente sa Ayungin Shoal. Inihayag din ang pagkabahala ng Pilipinas sa mga aksyong lumalabag sa karapatang pandagat at naglalagay sa mga Pilipinong mangingisda at sundalo sa peligro. Iginiit din ni Lazaro ang pag-aalis ng mga natitirang istruktura sa Bajo de Masinloc. Tinawag ding nakaiinsulto, nakababahala at hindi katanggap-tanggap ang video ng China Daily na inihalin tulad ang mga Pinoy sa mga unggoy. Bago ito, ipinatawag ni Pangulong Bongbong Marcos si Chinese Ambassador at ipinarating ang protesta ng Pilipinas kaugnay sa nangyari sa Ayungin Shoal. Sabi ng isang mataas na opisyal ng gobyerno ng Pilipinas na kasama sa pulong na iparating daw ng Pangulo ang mensahe gamit ang very strong words. Pero sabi ni Ambassador Ching sa panayam ng media, This meeting is very constructive and it's not kind of diplomatic protest and a demarche, point fingers to each other. Kaugnay naman ang AI-generated video ng China Daily. Sabi ni Ambassador Ching, It's just media's action and it's nothing related to government. And there's so many medias in China. We don't have any comment on that. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA News. Pinagtibay ng Pilipinas at Amerika ang ugnayan nito sa courtesy call ni U.S. Secretary of State Marco Rubio kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa Malacanang, kabilang sa mga napag-usapan ng Pangulo at ni Rubio ang pag-develop ng Artificial Intelligence o AI. Sabi naman ng Philippine Ambassador to the U.S., Jose Manuel Romualdez, nagpasalamat din ng Pangulo sa patuloy na suporta ng Amerika sa Pilipinas. Tinalakay rin ang tensyon sa iba't ibang bahagi ng mundo, kabilang na ang sa Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Bago mag-courtesy call sa Pangulo, nakapulong na ni Rubio si Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro. Pinag-usapan din nila ang alyansa ng Pilipinas at Amerika para sa malayang Indo-Pacific region.